Yung sa serbisyo at pagtulong at pagdamay at lalo na po sa paghuli ng mga criminality dyan po sa lungsod ng buong Metro Manila, sa tingin ko mukhang papasok sa number 1 ang QCPD. Bakit po? Kahit po may mga kalamidad, may mga anong unos, patuloy sila nagkiserbisyo sa ating mga kababayan para damayan sila sa panahon ng may pag-unos at tagbagyo. At higit sa lahat, mayroon pa rin silang pagkilos para sugpuin ang mga criminality. Dahil po yan sa pamumuno ng QCPD Police at sa team ng mga Police Quezon City. Kaya po, alam niyo po, napakaganda ng mga ginagawa ng ating mga kapulisan dyan sa lungsod ng buong Quezon City. Kasi super aktibo at higit sa lahat, talagang tinutupad nila ang kanilang trabaho. Kahit kita nyo naman po, nung panahon po, nung SONA, wala pong nangyaring mataas na crime dyan po sa SONA. Kasi, mapayapa at higit sa lahat, naging maayos ang mga pagkilos at sa pagitan ng mga nagrarally at sa ating kapulisan dahil na rin po sa magandang koordinasyon at sa ating mga pagtupad. At may mga activity din po sila nung panahon po ng SONA na kung saan may mga charity activity na pinaparamdam po nila na hindi lang sila isang pulis na humahabol sa kriminal, naghahanap ng kriminal at nagpapanatili ng kapayapaan. Bagkus, pulis sila na may puso, damdamin para makinig sa ating mga kababayan. Kaya mabuhay po kayo sa mga taga Quezon City Police District. Dial 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda na maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Police Colonel Randy Glenn Silvio, Deputy District Director for Administration, Officer in Charge, Quezon City Police District, reported the arrest of 169 individuals during its week-long anti-illegal drugs and anti-criminality operations across the city from July 13 to 19, 2025. Among those apprehended were 50 drug suspects, 71 wanted persons, 41 gamblers, and 7 for illegal possession of firearms. In the campaign against illegal drugs, a total of 40 operations were conducted, leading to the arrest of 50 drug suspects and the confiscation of 1,616,416 pesos worth of illegal drugs. In the campaign against wanted persons, 71 individuals were arrested, including 31 most wanted persons and 40 other wanted persons. Among those captured were alias Renante, 43 years old, tagged as number 7 most wanted person of Kamuning Police Station 10, wanted for rape. He had been hiding for 10 years. Alias Rita, 32 years old, listed as number 10 most wanted person of Fairview Police Station 5, wanted for violation of RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, and alias Domingo, 66 years old, wanted for violation of RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Both have been hiding for 8 years. Alias Danilo, 26 years old, wanted for robbery. Alias Marvin, 32 years old, listed as number 3 most wanted person of Holy Spirit Police Station 14, wanted for violation of RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And alias Jojo, 59 years old, listed as number 5 most wanted person of Police Station 14,
wanted for violation of PD 1866 or codifying the laws on legal and lawful possession, manufacture, dealing in, acquisition or disposition of firearms, ammunition or explosives. All have been hiding for 6 years. The respective courts of origin have been notified regarding the arrest of these wanted individuals. Meanwhile, in the campaign against illegal gambling, a total of 23 operations were conducted, which resulted in the arrest of 41 gamblers and the confiscation of 13,368 pesos bet money. In addition, the QCPD also conducted 7 operations against illegal firearms, leading to the recovery of 7 firearms and the arrest of 7 individuals. Charges have already been filed before the Quezon City Prosecutor's Office, including violations of RA 9165, PD 1602, and RA 10591. Ang matagumpay na mga operasyong ito ay bunga ng tuloy-tuloy na pagtutunuan ng ating mga istasyon at unit sa ilalim ng QCPD bilang bahagi ng ating adhikain na pagsubok na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pagagapi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Sa isang laban, ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo may hindi sigurado, ang mahalaga tayo'y hindi sumuko. Pagtupad ng tungkulin sa pagsulong ng adhikain. Markat ka pala.
Sa bawat pagsubok na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agapi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako sa isang laban. Ikaw sa bawat sa bawat pagsubok na nalampasan. Halika na, magkaisa tayo, magtulungan tayong Pilipino, magkaisa sana tayo, magkaisa tayo, kung saan man may Pilipino, magkaisa sana tayo, magkaisa tayo, sama-samang sa bawat pagsubok na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agapi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako sa isang laban. Ikaw at ako para sa inang bayan. Gabi po kasi nagtalo po kami mag-asawa. Siguro po na-trigger lang po siya sa akin, sa sama ng loob niya po. Lumabas po siya dito, tapos nagpaputok po siya.
May concerned citizen po na na nag-complain po sa purok natin, purok leader. Tapos po, tinawag po sa barangay. Sa barangay po kasi, tumawag din po sila ng 911. Maya-maya rin po, nandyan na rin po yung mga pulis na rumisponde. Galing po silang Station 14. Admin, magandang araw po. Nandito po ang kapulisan ng Holy Spirit Police Station 14 para humingi lang po sa inyo ng sentimento nangyaring insidente noong nakaraang araw na kung saan responde ang ating pulis gamit ang 911 hotline. Ako po si Admin Boying ng Barangay Kuliat. Isa rin po akong BHERT or BERT, no? So ang number ko ay hotline ng Barangay Health Emergency Response Team. Kaya yung mga tao sa community ay isa ako sa tinatawagan in case of mga emergencies. So may isang concerned citizen na caller. Ngayon, nung tumawag siya, nagsabi siya na merong nagpaputok dun sa area nila. So ang ginawa ko, agad kong tinawagan ng barangay kung saan nakausap ko ang team leader na si LC Dalaha. So SOP kasi sa barangay, pag may mga ganyan, tumatawag agad ng 911. So ngayon, nag-proceed ang team ng barangay doon sa area kung saan nangyari yung pagpapaputok at nandun din kagad ang Station 14. So, mabilis ang aksyon ng 911 na kung saan ay nakarating din kagad ang Station 14. Po, si Kagawad Dayan Esteban from Barangay Kulian. Regarding po sa ating mga kapulisan, sa ngayon, so far, ang gagaling po nila, pag once na may tatawag sa amin sa barangay, sa Bipiso, then need po talaga ng mga kapulisan. Isang tawag lang po, andyan na rin po sila. Thank you sa mga kapulisan. Because of 911, ang ating mga kapulisan ay napakabilis po ang action po nila. So, thank you sa ating mga kapulisan. Andyan po sila talagang nagsisilbi sa maayos na katungkulan po nila. Ako po si Evangeline Pascual ng Barangay Auxiliary Brigade ng Barangay Kuliat. Bilang Auxiliary Brigade, ako po ang rumisponde na una sa insidente na nangyari noong July 22 sa Makahowa, Luzon Avenue. At agad ko naman po itinawag sa BPSO ng Barangay Kuliat. Kasama po ang kapulisan ng Station 14. Agad silang rumisponde dito sa lugar. At nagpapasalamat rin po ako sa agad na pagresponde ng mga kapulisan ng Station 14 ng Holy Spirit. Ang Quezon Police Station ay patuloy na nananawagan ng mga pakikita. Kung kinakailangan, magtalaga ng security guard kung kinakailangan, lalo na sa malalaking negosyo. Kung may emergency, tumawag agad. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isang paalala mo. Ang parusa sa rape ay may kaparusahan mula 6 na taon hanggang pangatang buhay na pagkakabilanggo. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan o kaibigan tungkol sa inyong Sa bawat pagsubok na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agapi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang
pa sa